Patuloy kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ang iyong agaran Serbisyo Lady dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng Serbisyo Publiko at sa ating mga Facebook at YouTube account. Magandang umaga po. Ang oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:14 na umaga, kauntihan sa Sihod sa Aki. At ngayong umaga, meron po tayong special na pag-uusapan at ang ating special na panuhin ay mula po sa PhilHealth NCR. At muli natin makakasama po si Sir Raymond Acoba. Good morning, Sir Raymond. Yes, magandang umaga, Doc Hilda. And of course, magandang umaga rin po sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayong araw na to dito po sa programa nating Health and Travel, Serbisyo Publiko. Yes po, Sir Raymond. At alam po siguro sa medyo matagal-tagal na rin hindi kita nakakasama. So maraming mga katanungan talaga na lumalabas. Sabi ko sa kanila, ang tamang impormasyon ay dapat manggagaling sa PhilHealth. Sa akin lang naman, kung ano ang mga hinaing nila o mga tanong nila, dito na natin pag-usapan. At sila po ay nanonood. At ito naman ay para malinaw natin yung mga hindi nila yung kumbaga kung saan sila nahirapan o hindi nila naintindihan, pag-usapan natin ngayon. Ang unahin muna natin ito sa dito po sa Yakap. Kamusta na po ang so far ang marami pa rin po ba kumbaga marami pa rin po ang nagpapa-accredit as Yakap provider of Yakap facility? Yes, totoo 'yan. Dito po sa ating lugar, Doc Hilda, dito sa ating area sa Pro-NCR, which is composed of the whole province of Rizal, kasama natin ang National Capital Region. Marami naman pong mga lokal na pamahalaan na sumusuporta rito sa atin sa PhilHealth Yakap, and they're also encouraging their health centers na maging Yakap providers, not only sa public sector but also in the private sector. Marami na rin po tayong mga pampribadong mga clinics na nagpapa-accredit. In fact, sa first quarter, kasi kakatapos lang ng first quarter, patuloy po yung ginagawa nating renewal of their accreditation. Diyan muli yung nagsasubmit ng mga requirements for compliance. At medyo marami-rami yun, yung mga requirements. Tulad po ng ito, madalas kasing nadidelay, yung business or yung mayor's permit. Kailangan yan, And of course, kailangan din po dyan yung mga updated na Department of Health na license to operate. And kasama rin, ang pinaka-importante, yung performance commitment ng health facilities. Ano ba yung performance commitment? Ito po yung sinisigurado ng isang Yakap clinic na dapat niyang ma-provide sa ating mga Yakap beneficiaries, tulad ng, of course, dapat available lagi ang doktor. Okay? For 40 hours sa 40 hours a week, sa isang Yakap clinic. And dapat talaga visible, yung Yakap Clinic, laging open din siya for 40 hours kasi meron kaming nabibisita ng mga Yakap provider upon visitation ng ating accreditation team, nakasarado or hindi operating yung isang Yakap facility. So, pag mga ganun, red flag po yan on our part. And of course, napaka-importante yung availability also of the medicines na listed dun sa 21 medicines na kailangan ibigay ng isang Yakap clinic sa ating mga Yakap beneficiaries. So, ganun po, Doc Hilda, because we are making sure na dapat ready yung isang Yakap clinic sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. Opo. So, yun po yung mga isang layunin din ng PhilHealth. So, nabanggit po ninyo sa Raymond na dapat 40 hours sa loob ng isang linggo. So, ibig sabihin, pwede po sila hindi magbukas ng weekend. O kaya Yes. mamili sila
mag-open sila ng Wednesday to Sunday, giveaway to Saturday, Sunday, na maraming walang trabaho. So, ipapalit nila yung Monday, Tuesday to Saturday and Sunday. So, Wednesday to Sunday ang open nila. Pwede yon. For as long as for yakap services po, no? Mag-aalat Yes. sila ng 40 hours. Opo, pwede rin 'yun kasi kanya-kanya strategy rin 'yan on the part ng ano. Pero syempre dapat reasonable hours. Baka naman open sila 10 p.m. to 6 a.m. Oo. Siguraduhin natin na reasonable hours. Ang reasonable hours po, yun nga po, siguro mga 8 a.m. to 5 p.m. po. Opo. Mm-mm. At isa sa pinaka maraming iniinda o ng mga yakap provider, regarding po doon sa 21 na gamot, at hindi naintindihan ng mga yakap members, hindi porke na sinabi ng PhilHealth na yung 21 na gamot, na kukunin mo lahat yung 21 na hindi naman, kumbaga nung tinignan nung doktor nung facility, na hindi naman, wala naman siya ganung klaseng sakit, pero gusto lang nila kunin yung 21 na gamot. Di ba hindi ganun ang ano natin, ang programa? Tama, Doc Hilda. That's why ang yakap program, Yaman ng Kalusugan program, is a risk-based program. Ano ba ho ibig sabihin ng risk-based program? If upon recommendation or if upon assessment of the yakap doctor, and if medically necessary na kailangan ng gamot, that would be the only time na magpe-prescribe si yakap doctor ng medisina sa ating mga yakap beneficiaries. Hindi pwede por healthy ka pero gusto mo humingi ng metformin, hindi pa pwede po 'yun. Kasi metformin is syempre yan para sa sugar, para sa diabetes yan, no? Lalo na sa mga pre-diabetes. Pero kung inumin mo yung metformin kasi gusto mo lang pumayat, hindi pwede yon. Nahihingi ka kay doktor. Kaya malaki talaga ang responsibilidad ng ating mga yakap doctors because they will be the one who will call the decisions upon their discretion and upon their screening and assessment. Saka lang po sila pwede magbigay ng medicines o mag-prescribe ng mga medicines sa ating mga yakap beneficiaries. At ang programa nitong yakap, ang gusto natin primary care. Ibig sabihin, ito ay para sa mga nagtatrabaho o sabihin natin yung mga minimum wage earner na kumbaga yung pera na ibabayad nila sana sa konsultasyon, mapabawasan doon sa daily expense nila. So dito pumapasok si PhilHealth Yakap para to encourage every member na magpa-check up. Hindi ito sa mga dati na may mga sakit o talaga may mga maintenance medicine na kumbaga ang gusto kasi nila kung ano ang nireseta ng kanilang doctor before o kanilang maintenance medicine ngayon, na yun ang pinipilit nila sa mga yakap clinics na i-prescribe sa kanila, which is hindi ganon, di ba? Yes, tama. Actually kasi Doc, sabi ng batas, the Universal Healthcare Program, na every Filipino dapat shall be given immediate eligibility and access to promotive, to preventive, to curative. Ang PhilHealth kasi naalala lang usually, karamihan ng hindi naman lahat po, pero naalala madalas yung PhilHealth kung kailan na ospital o kung kailan na kasakit o na aksidente at kailangan ma-confine sa isang hospital, saka lang po naalala yung PhilHealth, no? So yung po yung curative care. Yung kaya iba yung benepisyo natin doon, yung po yung pumapasok yung case rate package natin. Samantala, doon naman po sa yakap, ito po yung tugon o yung kasagutan ng universal healthcare para po maasikaso yung promotive and preventive care. Okay? So ito ay dagdag benepisyo para sa ating mga members. And not only the members, kasama ang mga qualified dependents. So dito sa Yaman ng Kalusugan program, ito po yung tumutugon naman sa primary healthcare service. When we say this primary healthcare service, hindi ibig sabihin na kailangan magkasakit ka o may sakit ka na, saka ka lang po magpapacheck up.
dito po sinisigurado natin na kahit wala po kayong sakit, mananatili tayong malusog lahat. Kasi ayaw natin mangyari kung kailan lang na hindi na matiis yung sakit o malubha na yung sakit, saka lang tayo nagpapa-check up sa doktor. At yun po yung iniiwasan natin na sitwasyon na mangyari. Gusto natin, kahit malusog pa yung isang Filipino, dapat siya ay meron na pong access, no, sa primary healthcare services. So ito, through the PhilHealth Yakap, ay magagawa na natin po ito, no? At masusunod na, mapapatupad na natin na maayos ang Universal Healthcare Law. Masasabi natin ngayon, Doc Hilda, that PhilHealth is not only for the sick but also for the healthy, because even if you are healthy, you can avail of your PhilHealth benefits through our Yaman ng Kalusugan program. O nga kasi alam mo, Sir Raymond, marami na ako na-encounter na ang alam nila sila ay healthy. Pero pag tapos biglang nakaramdam sila ng, sabihin natin, biglang na bumaksak, na hilo. Okay naman, biglang may nakita sila blood discharge. Tapos, okay naman, nung time nung nagpa-CBC siya, kasi para sinabi niya na trangkaso, saka lang natuklasan na meron na pala siyang cancer. Ito ang ilang cases na na-encounter ko, napakabata pa. So dito sa Yakap, na ginagawa ng PhilHealth, isang halimbawa, kapag po kayo ay nagpa-register, nagpa-empal, tapos first patient encounter. Ngayon, kasi meron sa Raymond, nakikita ko, nagpa-register. Tapos, pag sa sinabi ng doktor, kailangan pa ninyo dumaan sa check-up ng BP at pag-check ng BP. Tapos, kukunan sila ng sugar. Tapos, ang sabihin ng doktor naman na, ikaw nakita ng CBC. What's the purpose ng CBC? Kasi para malaman kung minsan makikita kung may infection. Pag sinabi naman ng doktor, ay kukunan kita ng urinalysis. Pag sa urinalysis naman, nakikita yung mga plus sign. So may nakikita na baka may problema na kayo sa kidney. Okay naman pagka pinakinggan ng doktor ang likuran ninyo at meron silang doubt, meron silang naririnig na something, sasabihin ng doktor, need nyo magpa-chest x-ray. So yan ang purpose po ng Yakap, ng PhilHealth Primary. Para ito po, depende po doon sa doktor ng primary, doon sa Yakap Center na pinuntahan po ninyo. Pag sinabi ng doktor, gawin po ninyo ito po ay para sa inyo, para maagapan. Yun ang purpose ng PhilHealth Yakap. Tama po ba sa Raymond? Tumpak na tumpak, Doc Hilda. Thank you very much for helping us out to explain at para maintindihan lalo ng ating mga kababayan yung layunin ng PhilHealth Yakap. Opo. Tulad ng sinabi ko, kaya dito sa PhilHealth Yakap, may sakit man or malusog, kailangan pumunta sila sa isang PhilHealth Yakap facility para po sa first patient encounter. Dito kasi, Doc Hilda, tulad ng sinabi mo, marami, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no, yung mga bata pa, na pag makita mo, no, physically they are fit, healthy po ang pagtingin mo. Pero later on, pag nakuha yung kanilang health profile and upon checking, no, upon lab services, nakikita na, mataas pala yung kanyang HbA1c o mataas pala yung kanyang cholesterol. Tapos, yun po yung importance na kailangan magpa-check up tayong lahat sa isang Yakap facility. Para po, ito yung ginagawa natin, yung first patient encounter, para makuha yung health profile ng bawat Pilipino. Because through the health profiling po, makikita natin yung medical history ng isang Yakap beneficiary. Makikita rin po natin dyan. Of course, importante dyan yung body measurement. And ang pinaka-importante, yung mag-proceed siya sa medical consultation wherein the Filipino, the Yakap beneficiary, ay makakaharap ng isang doktor at matanong siya, no? And upon assessment ni doktor, si doktor po, pwede po siya mag-recommend for
further laboratory test. Nasakop din po ito ng PhilHealth Yakap. Nabanggit nyo kanina, sakop natin dyan yung CBC. Okay, maliban din sa CBC, sakop din natin yung lipid profile, FBS, oral glucose tolerance test, HbA1c, chest x-rays, sputum microscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, and fecal occult blood test. So all of those, sakop yan sa Yakap. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na once na pumunta ka sa isang Yakap clinic, all those lab services ay makukuha mo. Hindi po ganon. Hindi siya annual physical exam. Tulad ng sinabi ko kanina, this is a risk-based program. Depende po kay Yakap doctor kung which lab test. Paminsan nga wala no need kung nakita naman talagang healthy Pero kung nakita because of the medical history, family background of the patient at kailangan niya ng further laboratory test, tulad ako may laing diabetes, pwede siya magpa FBS or magpa HbA1c test. Pero ito ay magmumula upon the recommendation of the Yakap doctor. So ang role talaga ni Yakap doctor dito ay napakalaki kasi sa kanya po magmumula kung sa anong mga serbisyo ang pwedeng makuha ng isang PhilHealth Yakap beneficiary. And maliban doon sa mga lab test na yan, covered na rin ng Yakap yung cancer screening test. Tulad ng sinabi mo rin kanina, pakinggan ko Doc Hilda, mukha naman siyang malusog, bata pa siya, pero later on nalaman may cancer pala. Kaya sinama na rin po ng ating PhilHealth yung cancer screening test sa ating mga Yakap facilities, Pero yung cancer screening test, hindi nyo ma-avail yan dun sa facility. Ma-avail nyo yan sa mga cancer screening test facilities natin na karamihan po hospital-based po sila. Okay? So, ano yung mga cancer screening test na pwedeng ma-avail? Una, mammogram, breast ultrasound, low-dose CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, and colonoscopy. Yan po kasi yung madalas, breast cancer, cirrhosis, so lung cancer, yan po kasi yung madalas na mga sakit, Kaya yan po yung inuna ng PhilHealth na meron tayong cancer screening test. Again, linawin ko, hindi sa Yakap Clinic, makukuha yung cancer screening test. Ma-avail niya yan sa mga partner na hospital-based na cancer screening test facilities natin. Subalit, Doc Hilda, yung cancer screening test request form, ulitin ko, yung cancer screening test request form, kailangan magmula yan kay Yakap doctor. Hindi sila pwedeng dumiretso sa Yakap sa cancer screening test facility. Dapat meron silang request form, cancer screening test request form, na ang mag-i-issue niyan si Yakap Clinic Doctor. At pag meron na siyang cancer screening test request form, saka siya pupunta sa ating mga cancer screening test facilities na accredited ng PhilHealth. And meron tayong listahan ng mga cancer screening test facilities dito sa buong NCR and sa Rizal. Meron tayong QR code dyan. Probably I can share it sa inyo, Doc Hilda. I-Viber ko na lang po sa inyo para ma-share nyo yung QR code or pwede na natin share dito. O nabanggit po ninyo, Sir Remo, regarding po doon sa cancer screening, kung ang Yakap provider, wala silang mammogram machine, wala silang o dila kaya gumawa ng endoscopy, ang gagawin ng Yakap doctor sila mag-prescribe, tapos dadalhin nila doon sa mga hospital na accredited para doon sa mga procedure na nabanggit po ninyo. Okay. So, linawin ko lang, Doc, yung cancer screening test na pwede pong makakuha ng request form sa Yakap Clinic. Okay? Yung request form yung importante dyan And it covers mammogram, breast ultrasound, low-dose CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, and colonoscopy. Yung ang importante dyan yung screening test request form. Opo. So yan, bibigay ni Yakap doctor. Pag nakuha nyo na yan, hindi nyo talaga ma-avail yan sa Yakap facility kasi wala sa kanila yung mga machines. Nandoon
sa mga cancer screening test facilities na accredited ng PhilHealth. At ang babayaran po natin dyan, yung cancer screening test facility mismo. Okay? Except kung ang yakap provider ay meron sila, like for example si Prime Hospital and Medical Center, which is accredited na po sila para sa cancer screening. So pwede yung yakap doctor sila, pag nakita need talaga ng pasyente magpa-cancer screening, so pwede siya dumiretso doon na mismo, doon sa ospital nila para i-avail yung kailangan niyang cancer screening. Tama po yan. Meron din kasi tayong mga yakap clinics na hospital-based din po. And Yan po, nawala lang po si Sir Raymond. Ayan po, nabanggit po ni Sir Raymond, ang yakap ay para ito po ay primary health care. Yung para sa mga healthy o yung mga never pa nagpapa-check up. So ito ang purpose po ng yakap. Need po ninyo magpa-register, tapos magpa-patient first patient encounter, tapos nandun ang doktor, libre konsultasyon. Tapos kung ano laboratory test nasa listahan ng PhilHealth yakap, yung doktor ang magpe-prescribe. And then, kapag kailangan ng gamot, meron doon 21 na klaseng gamot na kung anong sinabi ng yakap doctors na sakop ka doon, alin doon, hindi sinabi ng PhilHealth na yung lahat ng 21 na nakalista, yan ay lahat ibibigay sa iyo ng doktor o ng facility. Kung ano lang po ang nakikita nila na ano ang problema. Kasi yun ang purpose natin na primary check. O so pag sinabi naman ng doktor, na need ninyo para mabilis ang heartbeat at need ninyo magpa-ECG. Ang ECG din po ay libre din po. Kasama din po yan. Yan po, Sir Raymond, naputol po tayo. Pasensya na, Doc. Okay. Okay. Yan po, yung tungkol po to sa kayo sa cancer screening kanina. Yes. Tulad ng nabanggit ko, meron tayong mga accredited na cancer screening test facilities. And as long as nakasecure ka ng cancer screening test request form mula po sa yakap doctor ninyo, you can now proceed to the cancer screening test facility of your choice. And syempre, piliin nyo po yung pinaka-accessible and yung pinaka-maganda na dekalidad yung serbisyo. Opo. Meron po bang copay ang pasyente kapag sila napunta po sa ospital? Meron po silang request galing from the yakap clinic? Dun sa cancer screening test po, wala. Hindi kailangan na magkaroon ng copay because meron po tayong mga case rate package that covers yung particular na cancer screening test. Halimbawa po, okay? So halimbawa, itong mammogram, ang case rate natin dyan is 2,610. Okay? Halimbawa naman, colonoscopy, ang case rate natin dyan is 23,640. So ito ay babayaran po ng PhilHealth sa isang cancer screening test facility. Diretso rin sa cancer screening test facility, hindi po sa yakap facility, dun sa cancer screening test facility. So iba pa mo si yakap facility, nakita niya na need niya magpa-endoscopy. Pag-issue niya yung request ng cancer screening na dadali ng pasyente, hindi rin niya dapat singilin ng 900 pesos din. Okay. Iba naman po yan. Tandaan natin, iba yung sa cancer screening test, iba naman po yung sa yakap services. Kung pumunta siya, kasi ganito yan ang sa yakap po, ilayo muna natin ang cancer screening. Yes. Yung yakap po, meron tayong 13 lab services, right? And sa public health centers na yakap provider, wala po tayong copay dyan dahil public yan, government run yan, at meron pong budget yan. We feel that does not allow na may copay sa mga pampublikong yakap providers. Now, let's go to the private clinics. Tapos, nagkataon, yakap
provider din siya. Okay? Dito sa ating mga private clinics na yakap provider, allowed po ng PhilHealth na magkaroon ng copay. Pero meron pong maximum up to 900 pesos per year lang po. Because PhilHealth acknowledges and understands that there are times na yung isang yakap beneficiary, sobra-sobra yung lab services na kailangan niya po. Okay? As assessed and recommended by the yakap doctor. So in those situations na halimbawa sa isang taon 4 na beses siya nagpa CBC or maliban doon nagpa urinalysis din siya kasama rin HbA1c, that would be the only time na pwede pong maningil yung isang pampribadong yakap provider. Again, private yakap providers po. Okay? So, pwede po sila mag-copay. Pero hindi ibig sabihin naman, Doc Hilda, kauna-unahang bisita pa lang ni isang yakap beneficiary sa isang pampribadong yakap provider, maniningil ka agad ng 900, wala pang nagagawa si ano. Hindi naman po ganun dapat. Usually, at the latter part of the year, na pwede na po sila. But again, when it comes to the utilization po ng ating mga yakap lab services, call po talaga yan ng ating mga yakap private providers po. Okay? So yung Meron po tayong question po, Sir Raymond. Doc, yakap private clinic, isang beses lang po ba pwede ang check-up? Once a year lang po ba yan? Ano po ang limit? Okay. Hindi po once a year yan, okay? Depende talaga yan sa isang yakap provider. Halimbawa, isang Filipino, si Pedro, bigyan natin pangalan si Pedro, malusog naman talaga siya. Pero ni-require kasi ng batas dapat lahat tayo yakap beneficiary So dapat si Pedro pumunta sa napiling niyang private na yakap provider para magpa-check up. At kung nakita naman na talagang malusog siya, walang problema, hindi niya na kailangan bumalik. Pwedeng i-request na lang or sabihan na lang siya ni yakap doctor, balik ka na lang next year ulit. Okay? Unless na may mangyaring magkasakit or may maramdaman, no? So given na malusog talaga siya, pwede naman next year. Again, halimbawa naman, pumunta, bigyan natin ng pangalang si Maria, isa siyang senior citizen. Tapos dun sa first patient encounter, nakita sa kanyang medical history tsaka sa family background na may lahi silang diabetes, may lahing hypertension, may lahi po silang cancer, mga ganon, upon sa That would be the time na pwedeng bantayan ngayon ni yakap doctor ang kalusugan ni Maria. So si yakap doctor pwede niyang sabihan, para sigurado tayo, Maria, na lagi kang malusog at ma-avoid natin o ma-prevent natin yung mga malulubhang sakit, gusto ko every quarter o every 3 months ka dumalaw dito sa yakap doctor. So ito, yung utilization, nakadepende talaga yan sa ating mga yakap providers, particularly the yakap doctors. Sila po yung magsasabi kung kailan ka babalik dito. Babalik sa isang yakap provider para masigurado, ma-monitor yung iyong kalusugan. Kung ang nakita ng yakap doctors na ang medyo nabanggit ko kanila na may nakita sila na mas need na additional laboratory, additional yung sa blood test nila, ito ay hindi kasama sa listahan ng yakap. So pwede naman si yakap doctor i-prescribe, tapos sabi pupunta ka na sa loob ng ospital na kasi hindi kasama dito sa listahan ng yakap list na galing po sa PhilHealth. So maaari sila mag-prescribe ng additional blood test o sabihin natin na yung gamot na hindi kasama doon sa listahan, pwede pa rin sila mag-prescribe, and then ang pasyente, pupunta na lang sila kung saan meron. Yes, Doc. Outside the lab services and sa cancer screening test ng yakap, iba na po yun. Hindi na siya sakop ng yakap. So,
may out of pocket na mangyayari on that part. Pero tandaan natin, Doc, na one of the roles ng isang yakap provider is yung referral to secondary or tertiary hospital. Tandaan natin na pang preventive, no, yung isang yakap program. Pero halimbawa, nakita naman na hindi na siya pasok doon sa primary healthcare services at kailangan na ng further surgical procedures or kailangan niya na complicated na yung sakit, tapos kailangan pa ng further check-up, that would be the time that the yakap clinic will refer the subject patient to the secondary or tertiary hospital or specialty hospitals na po. At ibang benepisyo naman na po yung papasok dyan. Hindi na po yung yakap benefits, pero yung regular case rate packages natin. Maaari pang Z-benefit package po, no? Kung nakitang suspected na meron siyang breast cancer, stage 1. Okay? So, yun po yung kagandahan dito sa yakap program. Sinisigurado natin na dapat merong 4 C's, no? Yung first contact of care, tapos dapat merong comprehensive care, may coordinated care, and yung pinaka-importante, yung continuity of care. So yun po yung gusto natin mangyari dito sa universal healthcare system natin. And Doc, mabanggit ko na rin na gusto natin kasi yung yakap provider will be the gatekeeper of our healthcare system. That yung ating healthcare will all start sa ating mga yakap providers. Then once na nakita na halimbawa na hindi na siya pang preventive, pang curative na siya, that would be the time that they will be referred to a accredited hospital ng PhilHealth. At kung nagamot siya doon, i-refer back naman siya doon sa primary care provider niya sa kanyang yakap clinic para masigurado natin at mabantayan yung health ng isang yakap beneficiary. So may continuity of care na po tayo and comprehensive care. Another question po, pwede po ba sa private yakap clinic magbigay ng medicine? Yes, kasi as a yakap accredited provider, meron silang pinipirmahan na performance commitment form. And part dyan sa performance commitment form is to provide the 21 medicines listed po sa yakap natin. Okay? So, sa ngayon kasi may 21 medicines na dapat yung yakap provider ang available sa isang yakap provider. Upon prescription ni yakap doctor. Hindi po kayo pwede pumunta sa yakap clinic, pahingi ako ng gamot na to kasi sabi libre. Hindi ganon. Kasi tulad na sinabi ko, risk-based program, and if medically necessary, as assessed by the doctor. So si doctor magpe-prescribe. What are those medicines naman na covered? 21 medicines po yan. So to name a few lang, para may idea po yung ating mga kababayan. What are those 21 medicines? Tulad ng antimicrobials, sample po, Coamoxiclav. Aspirin po, kasama yan. Metformin, gliclazide, kasama po yan. Losartan, and paracetamol. So those medicines, kasama yan sa yakap medicines. 21 yan. Ngayon, ano naman yung PhilHealth gamot? Kasi sabi 75 medicines, bakit nyo sinasabi 21 medicines lang sa yakap? 75 naman talaga. Yung 54 medicine outside sa yakap services natin, yakap clinic services, ma-avail nyo naman yan sa mga PhilHealth gamot providers natin. Ina-accredit din natin yung mga drugstore. Tapos ang tawag natin dyan, PhilHealth gamot providers. Gamot stands for Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. And ang kagandahan dito sa PhilHealth gamot, yung bawat yakap beneficiary, meron silang medicine allowance. The medicine allowance is worth 20,000 pesos. But then again, paalala again, Doc Hilda, paliwanag again sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig, na the gamot, the medicines, ang magpiprescribe niyan si yakap doctor. Okay? So At hindi magpiprescribe. sinabi na lahat ng 75, kukunin mo lahat.
Hindi rin. Tama. Risk-based yan again. Si Yakap Doctor talaga ang laki ng role. So si Yakap Doctor, magpe-prescribe siya ng PhilHealth gamot prescription slip. Okay? Pag nakuha niya na yung PhilHealth gamot prescription slip, ito yung mga 54 medicines dapat na nakalista sa gamot, no? Kasi kung 21 medicines nasa Yakap Clinic Services, doon niya lang kukunin. Outside the 21 medicines sa Yakap Clinic Services, yung 54, kukunin naman niya sa gamot providers. So kung nabigyan siya ng PhilHealth gamot prescription slip, dadalhin niya ngayon yung gamot prescription slip sa napili niyang accredited gamot provider at papakita niya yung PhilHealth gamot prescription slip. On the part of the gamot provider, siya po ay magdi-dispense po, no, ng medicines na nakasulat doon sa PhilHealth gamot prescription slip. And Doc Hilda, meron tayong PhilHealth gamot app. Okay? Na dapat yung prescription slip it should emanate or will be coming from the Yakap Doctor alone na nominated siya to issue the gamot prescription slip. Okay? So again, tulad sa cancer screening test, no, Doc Hilda, the Yakap beneficiary cannot go directly to the gamot provider without a PhilHealth gamot prescription slip. Kailangan meron siyang PhilHealth gamot prescription slip. So ang ibig sabihin, kailangan dumaan siya sa Yakap Doctor. Kaya ang tawag namin dyan, bago ka maka-avail ng gamot sa mga gamot providers, kailangan magpayakap ka muna. Okay? Makakuha ka ng PhilHealth gamot prescription slip. At ang ito naman ang karamihan ng tanong ng mga Yakap provider, lalo na po dito po sa NCR, ang tanong po nila, kailan po nila ma-expect na yung last quarter of 2025, yung first trans nila, and then yung sa second trans for the first quarter, kailan daw nila makakasingil? Okay. Ito yung sa capitation fund. Okay. May dalawang paraan kasi, hindi. 2 tranches of release ng capitation fund. Yung first tranche po, upon conduct ng first patient encounter, the Yakap provider is entitled already dun sa first tranche. Ano ba yung first tranche? Ito yung 40% of the capitation fund. And yung billing nito is being done every month. Okay? So, depende po yan sa reporting ng isang Yakap provider sa PhilHealth. Okay? So, yan po yung sa first tranche. Every month po usually. Yun po yung regular practice natin para sa release ng first tranche ng ating PhilHealth Capitation Fund. Yung sa second tranche naman, Doc Hilda, this would depend upon the performance of the particular Yakap provider. So, meron po kasi ginagamit na system dyan, yung EMR, Electronic Medical Record. At meron tayong system na mula po sa PhilHealth or dun sa mga certified na mga third-party providers natin for that system. And kung halimbawa naman, sa second tranche kasi, check natin yung performance ng Yakap provider. So how can we check it? Dapat per year, no? So after the year, halimbawa, 2025, buong taon, na check na natin. Pagpasok ng first quarter of the year, 2026, kung ayos naman po yung repertorial requirements, ayos naman po lahat ng pag-encoding ng mga datos sa ating system, makakapag-create na po sila ngayon, no, ng account, statement of account, at saka po babayaran ngayon ni regional office yung particular na Yakap provider. Make sure lang na lahat ng requirements ay nasatisfy po, no? Kasi tandaan natin, Doc Hilda, that PhilHealth is a government-owned and controlled corporation. So meron tayong mga proseso na sinusunod at pulisiya, and we are always subject to the rules and regulations of the Commission on Audit. So kaya ang PhilHealth po, binavalidate natin, bine-verify natin yung mga statement of accounts ng ating mga providers para make sure na malinis po
and yung veracity po ng mga requirements ay maayos po. Kasi ayaw natin na naabuso yung pondo ng ating universal healthcare. Pero ang tanong po kasi nila, kailan daw po nila maasahan ang collection nila dito sa NCR kasi sa ibang area, ibang facility nila, nakasilin na raw sila. So, ang tanong ng mga Yaka providers dito sa NCR North, South, Central, kailan daw nila maasahan? Basta maayos naman po lahat ng mga repertorial requirements at nasatisfy naman po lahat dun sa system natin, marirelease naman po kaagad yung second tranche ng kanilang payment. Walang problema yan sa NCR. Kilala niyo po yung ating Vice Presidente, si Doc Bernadette C. Lico. When it comes naman po kung sang-ayon naman lahat sa proseso, sa polisiya, walang problema at maayos naman sa sistema, i-release naman kaagad po natin yung second tranche ng ating capitation fund para sa ating mga yakap providers. Kaya nga po nagtayo tayo ng mga yakap team sa bawat branches para po meron pong mapupuntahan o kung saan pwede mag-coordinate at makipag-ugnayan yung ating mga yakap providers upang mapabilis po at mapadali yung release ng pondo po sa ating mga yakap providers. Tandaan nyo, Doc Hilda, sinisigurado natin yan kasi yan po naman yung isang mission at objective ng PhilHealth na dapat yung financial coverage, dapat po mabilis din natin maibigay. Yan po rin yung nasa mantra ng ating presidente ngayon, si Dr. Edwin Mercado, na dapat ang PhilHealth ay mabilis sa pagbabayad sa mga ating mga healthcare providers sa mga claims natin. Yes po. Parting words po, Sir Raymond. At tayo po hindi natin magpaalam na. Okay, Doc Hilda, tandaan natin na ang PhilHealth NCR ay nandito po. Kung meron man po kayong mga problema or may reklamo po, ipaalam niyo lang po sa amin. Meron tayong, lalong-lalo na dito sa Yakap, no? Meron tayong email na dedicated po para sa mga complaints and recommendation sa Yakap at Gamot. Ito po yung Yakap Tugon. Small letters lahat. Yakap Tugon at philhealth.gov.ph. And pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa ating mga local health insurance office, sa ating mga PhilHealth branches dito sa NCR. Kung meron po kayong mga hinaing or meron kayong mga katanungan patungkol po sa PhilHealth Yakap and sa PhilHealth Gamot. Tandaan nyo, Doc Hilda, that we sa PhilHealth gusto natin talagang mapatupad ng maayos tong universal healthcare. And as much as possible, lahat po tayo ay makinabang po sa mga benepisyo po ng PhilHealth. And by the way, Doc Hilda, out of the 17 million population natin dito sa NCR, including the Rizal Province, mababa pa rin po yung ating registration. Kaya mas mababa pa po yung ating first patient encounter. Wala pang 10% po ng 17 million yung mga nakikinabang ng ating Yakap program. Kaya hinihikayat natin yung ating mga kababayan dito sa NCR. Kung meron na kayong PhilHealth ID number, please magparehistro na kayo bilang isang Yakap beneficiary. Pero kayo po yung pipili ng inyong Yakap provider. Tapos sa pagpili ng inyong Yakap provider, siguraduhin nyo na merong clinic yung Yakap provider ninyo. Siguraduhin ninyo na may Yakap doctor yan available 40 hours a week. Okay? Kasi when it comes to in choosing your Yakap provider, members option yan. And pag nakapili na kayo ng Yakap provider, naka-lock in na kayo dyan for 1 year. So, on the part naman ng ating mga Yakap beneficiaries or sa ating mga members, you have to do your part or yung responsibility na alamin ninyo that yung inyong Yakap provider ay laging na dyan at available, accessible po siya para sa inyo at kumpleto po yung serbisyo. Okay? So with that, Doc Hilda, maraming salamat again for helping us out, for supporting the Universal Healthcare Program. And dito sa PhilHealth po, malaki talaga po yung naitutulong niyo po sa amin para ipaalam sa ating mga kababayan yung mga programa patungkol po sa PhilHealth. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.
Maraming salamat po, Sir Raymond Acoba. Sa lahat po sa mga nakikinig at nanonood po sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL. Bukas po, abangan po naman ninyo ang magiging guest po natin ay ang Dialysis PH at sila po ay nagse-celebrate po ng anniversary nila. At kailangan ko ma-interview po ang Dialysis PH para mabigay gabay ko po sa inyo ano po ba ang tamang lifestyle. Muli po, ako si Dr. Hilda Ong at magkita-kita muli po tayo bukas. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel